Kung nag-scroll kayo sa social media lately, malamang napansin niyo yung pangalan na Shuvi Etrata. Dati siyang reality TV star pero bigla na lang naging sentro siya ng isang mainit na usapang online. So ano nga ba ang nangyari? Bakit bigla siyang pinag-uusapan ng lahat? Yun nga paano ba nangyari ng isang pangalan na medyo matagal nang hindi napapansin, biglang sumabog sa social media? Pero alam nyo, hindi to basta simpleng chismis lang. May mas malalim na dahilan sa likod ng libu-libong comments at reactions. At yan yung hihimayin natin ngayon. Ang pinakaugat pala ng lahat ng ito? Isang lumang video. Pero hindi lang yung video mismo ang naging issue. Nagkataon kasi na lumabas ulit to sa panahon na may mas malaking panawagan para sa mga artista at influencer, na panahon na para manindigan sila. At dyan na nagsimula ang lahat ng gulo. Okay, so simulan na natin tong pag-unpack. Sa unang bahagi, kailangan nating maintindihan kung paano ba talaga nagsimula yung apoy. Paano ang isang artista bigla na lang nailagay sa hot seat kung saan bawat galaw niya binabantayan at bawat salita may bigat. Pero hindi sapat na alam lang natin na naging kontrobersyal siya. Ang tanong talaga, bakit? Bakit ganito kalaki ang naging reaksyon ng mga tao? Ano ba yung inaasahan sa kanya na sa tingin ng marami, hindi niya naibigay? Yan yung aalamin natin. At eto na nga, ang pinagmulan ng lahat. Isang video nakuha pa noong Marso 2024 na biglang kumalat na naman online. At etong video na to ang naging parang gasolina sa apoy ng mga kritisismo laban sa kanya. Para mas maintindihan natin yung bigat ng backlash, tingnan natin yung expectation sa kanya. Una, dahil daw sa background niya, umasa yung marami na mas maiintindihan niya yung kalagayan ng mga ordinaryong tao. Pangalawa, inasahan din na gagamitin niya yung platform niya para manawagan ng accountability. At pang-uli, naniniwala sila na dapat ang mga artista may paninindigan sa mahahalagang issue ng bansa. So hindi lang siya tinitingnan bilang entertainer, kundi bilang isang boses na may responsibilidad. Siyempre, sa gitna ng lahat ng batikos, lahat ng mata nakatutok sa kanya. Anong gagawin niya? Mananahimik na lang ba o haharapin yung issue? Well, pinili niya yung pangalawa. Sumagot siya sa pamamagitan ng isang open letter. Ano yung unang-una niyang ginawa sa sulat niya? Walang paligoy-ligoy, inako niya agad yung responsibilidad. Sinimulan niya sa paghingi ng pasensya, isang direktang pag-amin sa naging epekto ng mga sinabi niya sa mga taong nasaktan. Pagkatapos ng apology, nagpaliwanag din siya kung bakit siya nanahimik noon pagdating sa usaping politika. Sabi niya, iniwasan niya raw talaga dahil para sa kanya, ito'y napaka-divisive. Dito natin nakikita yung side niya, yung takot niya na baka magdulot pa ng mas malaking pagkakawatak-wata. Pero hindi siya huminto sa pag-explain ng nakaraan. Nagbigay din siya ng isang pangako para sa hinaharap. Ang sabi niya, natuto na raw siya at patuloy siyang lalago at mag-aaral. Isang pagkilala na, ang usapan ay hindi patapos at bukas siya sa pagbabago. At para tapusin yung sulat niya, nag-iwan siya ng isang napakalinaw at matatag na paninindigan. Sa huli, sabi niya, iisa lang ang kinakampihan niya, ang sambayanang Pilipino. I stand for and with the Filipino people, always. Ngayong nakita na natin yung buong kwento mula sa issue hanggang sa sagot ni Shuvi, let's zoom out a bit. Kasi itong kontrobersya na to hindi lang naman tutungkol sa isang tao, di ba? Ito ay tungkol sa isang mas malaking tanong. Ano ba talaga ang papel ng mga sikat na tao sa lipunan natin ngayon? At dito talaga nagbabanggaan yung dalawang pananaw. Sa isang banda, yung sigaw ng publiko na gamitin nyo yung boses nyo para sa bayan. Sa kabilang banda naman, yung dilema ng artista. Maninindigan ba ako kahit na posibleng maging divisive o mananahimik na lang ako para iwas gulo? Itong tensyon na to ang nasa puso ng halos lahat ng celebrity controversy sa nakikita natin ngayon. Kaya yung tanong na iiwan namin sa inyo ay ito. Para sa'yo, ano ba ang tunay na responsibilidad ng isang tao may malaking platform? Sila ba ay entertainers lang o may mas malaki silang tungkulin sa bayan? Yan ang isang tanong na mahalagang pag-isipan nating lahat.